Magandang umaga. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa review ng mga batayang kaalaman sa pananaliksik. Sinasabing ang gawaing pananaliksik ay isinilang na magsimulang magtanong ang mga sinaunang tao hinggil sa mga bagay na pilit din nilang hinahanap ng mga kasagutan. Ngunit sinasabi na ang gawaing pananaliksik ay nagsimula pa kay Galileo noong 1500. Bunga ng paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng teknolohiya at mga pagbabago sa mga patakaran sa larangan ng edukasyon, umusbong ang mga suliraning kaakibat nito. Ang pananaliksik bilang kasangkapang pang-entelekwal ay malaki ang papel na ginagampanan para sa pagtuklas ng mga makabagong kaalaman, mga datos at mga katotohanan para sa ikauunlad ng pamayanan, politika, kalakalan, edukasyon at siyensya sa upang matamo ang inaasam ng pagbabago. Nilalayo nito na maghanap ng mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap sa iba't ibang larangan nang sa gayon ay mapabuti ang buhay ng tao at ng pamayanan. Sabi nga ni Goods and Skates, 1972, the purpose of research is to serve man, and the goal of research is to the good life. Mga batayang kaalaman sa pananaliksik. Inilahad ni Bansuelo sa kanyang artikulo ang iba't ibang kahulugang pananaliksik ayon sa pangkahulugan ng mga eksperto. Ayon kay Clark at Clark, 2005, ang pananaliksik ay isang maingat, masisitematiko at objektibong imbestigasyon na isinasagawa upang makakuha ng mga balidong katotohanan, makabuo ng konklusyon at malikain ng mga sumulaing kaugnay na inilahad ng suliranin batay sa iba't ibang larangan o disiplina. Ayon naman kay Nuncio 2013, ang pananaliksik ay isang lohikal na proseso ng paghahanap ng objektibong sagot sa mga katanungan ng mananaliksik na nakabatay sa suliranin at metodo ng pag-aaral tungo sa produksyon ng maraming kaalaman at kasanayan upang makatugon sa pangangailangan ng tao at ng lipunan. Ayon naman kay Aquino, ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap sa mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Ang pagkalap ng impormasyon sa pananaliksik ay kailangan sistematiko, matalino at etikal. Sistematiko dahil sa kahingian nito ay ang pagsunod sa isang paghahandang proseso. May mga hakbang na kailangan sundin upang maging tiyak na tama at maasahan ng mga datos na makakalap. Matalino dahil hinihingi nito ang pagiging scholar ng mananaliksik. Nararapat lamang na ang mananaliksik ay may sapat na kaalaman sa paksang kanyang pag-aaralan. May sapat siyang kaalaman kung paano pipiliin ang impormasyon, kaya nang lapatan ang mga ito ng malalim na pagsusuri at kaya niyang pangatwiran at ipaliwanag ang halaga ng ginagawang pananaliksik. Ethical dahil kailangan panatilihin ng mananaliksik ang katapatan sa buong proseso at iwasan hanggat maaari ang paglabag sa karapatan ng ibang tao na maaaring masangkot sa pananaliksik gaya ng respondante o mga autor na sangguniang gagamitin niya. Narito ang mga layunin ng pananaliksik. Una, upang madiskubre ng bagong kaalaman hinggil sa mga hatid na penomena. Isang halimbawa nito ay ang alkohol ay isa ng batid na penomena at sa pamamagitan ng pananaliksik, maaaring makalika ng isang fuel mula sa alkohol na ang kalidad ay katulad ng sa gasolina, ayon kay Calderon at Gonzales 1993. Ikalawa, upang makita ng sagot sa mga suliraning hindi paganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. Isang halimbawa nito, ang kanser ay isang malubhang sakit na hindi pa nahahanapan ng ganap na lunas. Ngunit sa pamamagitan ng mga ito, ng mga intensive ay patuloy na pananaliksik, ang sakit na ito ay maaaring malunasan na sa hinaharap, ayon kay Calderon at Gonzales, 1993. Ikatlo, mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadevelop ng bagong instrumento o produkto. Isang halimbawa nito ay sa pamamagitan ng pananaliksik sa komunikasyon at teknolohiya, napakikinabangan na natin sa kasulukuyan ang mga makabagong kagamitan tulad ng computer, cellphone, machine at iba pa. Inaasahan na bunga ng patuloy na pananaliksik sa larangang nabanggit, higit sa sospetikado at efficiente ang mga kagamitang maiimbento at gagamitin sa hinaharap, ayon kay Calderon at Gonzales 1993.
Ika-4, makatuklas ng hindi pa nakikilalang substance o element. Isang halimbawa nito ay dati-rati mayroon lamang tayong 92 o 92 elements. Ngunit bunga ng pananaliksik, meron na ngayong higit sa 100 elements. Ika-5, higit na mauunawa ng kalikasan ng mga dati ng substance at element. Isang halimbawa nito, bunga ng pananaliksik na pag-alaman ng mga negatibong epekto ng methamphetamine hydrochloride sa katawan ng tao na nagsilbing dahilan upang ideklara itong isang ipinagbabawal na gamot. Sa ika-6, makalikha ng mga batayan na pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. Halimbawa nito ay bunga ng mga panaliksik na pag-alaman na ang mga mag-aaral sa high school ay kulang sa kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wika sa mga eskolar diskurso. Ito ang naging isa sa mga dahilan upang ipasya ng DepEd na baguhin ang curriculum sa batayang edukasyon kung kaya't sa kasulukuyay ipinatutupad ang Basic Education Curriculum o BEC ayon kay Calderon Gonzalez 1993. At sa ika-7 naman, masatisfy ang kuryosidad ng mananaliksik. Isang halimbawa nito ay ang naging misteryoso kay Thomas Edison kung paano nangingitlog ang manok. Bunga ng kanyang kuryosidad, sa bagay na ito nagsaliksik siya at kalaunay nakaimbento ng tinatawag na incubator. Sa ika-8 naman, mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman. Isang halimbawa nito ay sa pamamagitan ng panaliksik hinggil sa mga isda, maaaring ma-verify ng mga manaliksik ang mga kaalamang una ng natuklasan ng mga naunang panaliksik o di kaya naman ay maaari silang makatuklas ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga katangian at kalikasan ng mga isda na maaaring pakinabangan ng mga mangingisda, mga lakal at maging mga mamimili. At sa ika-9 naman, upang mapaunlad ang sariling kaalaman, isang halimbawa nito ay ang dapat palang maglunsad ng panaliksik upang makita ang pagkakaiba sa maraming larangan katulad ng mga itinayong kainan sa paligid ng kabayanan. Halimbawa nito ay Jollibee, McDonald's, Greenwich at KFC or Max at iba pa. Sa ika-10 naman ay upang mabatid ang lawak ng kaalaman ng mag-aaral sa isang particular na bagay. Isang halimbawa nito ay sa pananaliksik ay layo nito na mabatid ang kaalaman ng mga mag-aaral sa particular na bagay sapagkat naglalayon ang pananaliksik ng iba't ibang larangan na maaaring makatulong sa mga mag-aaral. Ayon kay Bernales, ang pananaliksik ay nagtataglay ng mga sumusunod na katangian. Systematic, may sinusunod na proseso o makakasunod-sunod na mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin o ano pa mang nilalay ng pananaliksik. Kontrolado, lahat ng variable na sinusuri ay kailangan maging constant, hindi dapat baguhin. Anumang pagbabagong nagaganap sa asignatura o pinag-aaralan ay maiugnay sa experimental na variable na kailangan sa mga experimental na pananaliksik. Empirical, kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamarang ginagamit sa panaliksik, maging mga datos na nakakalap. Yun lamang po at maraming salamat.